Yan. Basta update ko na lang kayo mga kalaps sa mga tanim kong gulay at saka mga bulaklak kung anong mangyayari. Hello guys! Welcome back to my channel. This is Katis Kusina. Pakita ko lang sa inyo mga kalaps yung aking mga pinunla dito sa loob ng bahay na pechay at saka kangkong. Eto mga kangkong yan. So nagtubuan na sila. Tapos eto yung mga pechay, may mga tubo na rin. Siguro mga ilang araw pa sasaling ko na sila dun sa may labas. Kasi gumawa kami ng garden last year yung asawa ko. So yung asawa ko nagtanim na siya ng mga pipino. Tsaka nagtanim na ako ng mga upo, ampalaya, tsaka sitaw. Pero ewan ko kung may tumubo na kasi hindi ko na papasya lang dahil busy ako sa trabaho. So mamaya lalabas ako dahil medyo malamig. Ito yung aking mga bulaklak. Sa labas ako. Ayan. Nung umuwi kami ng Pilipinas mga kalaps, namatay lahat ng mga bulaklak ko kasi nga hindi masyado nadidiligan dito. Tapos nung dumating ako, nabuhay na naayos ulit sila. Namulaklak ulit sila ng malalaki. Kaso inilabas ko sila ng maaga. So ayun ang nangyari. Kasi biglang naglalamig, biglang nagiinit kaya yun ang nangyari sa aking mga bulaklak. So hintayin ko na lang na dahon ulit siya kung tutubo. Yan. Tapos mga kalaps, nagtanim na rin ako dito ng eto mga ano yan, talong, tas kamatis. Kasi yun, talong tsaka kamatis. Yan. Tapos yun mga kalaps, yung sinasabi kong yung dalawang kwadrado na yun, doon ko ilalagay yung pechay tsaka yung kangkong. Tapos yung merong, yung sa puti naman, may tanim na yan ng sitaw, ampalaya at saka upo. Tapos nagtanim din yung asawa ko ng pipino. At saka hindi ko alam kung labuhay yung pakwan na itinanim niya eh. Tapos naglagay din ako ng chicharo, yung beans sa atin, peas ba tawag doon yan. Mamaya lalabas ako kasi medyo malamig pa. Lalabas ako para ipakita ko naman sa inyo yung garden na, yung tinanim namin dun sa may labas. Sa isang namin gate, ayun oh. Yun, yung may fence. Yan, yung may fence na yan. Ayan yung aking ibang gulay. Ayan oh, hindi ko makita pero mamaya lalabas ako para tingnan ko kung okay na, kung may tumubo na sa mga itinanim ko. Ayan. Gusto ko sana ganyan para hindi na ng deer kasi maraming deer dito sa amin eh. Kaya hindi ka pwede magtanim. Mga bulaklak na itinanim ko nakaraan, ayun pinagkakain kagad ng deer. So mamaya lalabas ako mga kalaps para ipakita ko naman sa inyo yung mga tanim ko sa labas. Okay. Okay mga kalaps, papakita ko sa inyo dito na ako sa labas. So pakikita ko naman sa inyo yung aking mga tanim dito. Ito mga kalaps yung mga bulaklak na dating namatay tapos may mga seeds. Ayan tumubo na siya. So hindi na ako bibili ng bago. Pakikita ko na rin sa inyo yung sa gilid ng aking bahay. Mga tanim kong bulaklak. Hindi na ako bumili ng mga bulaklak masyado. Kasi nintay ko na lang magtubuan yung mga dating mga seeds na tinapon ko. Ayan. Dahil kinakain ng mga deer, yung mga bulaklak dito. Ayan o, kabibili ko lang. Ginawa kinain. So ngayon bumili ulit ako nung ko na nilagay sa taas ng puno. Ayan, pakita ko sa yung mga bulaklak. Tapos yung dating pinagtaniman ko ng ampalaya, mga kalaps. Dito ko, try kong itanim dito yung kamatis. Ayan. Ayan, kinain siya, buti na mulaklak uli. Tapos ito yung mga bulaklak na namatay, tapos yung mga seeds bagong tubo. So ito yung dati pa rin, pero ang nilagay tinanim ko ngayon dito, ito sili, dati strawberry. Yan. Yun nasa na yan, nagtry kami magtanim ng corn. Kasi yan, may na okra.
Dito tinanim ko rito okra. Diyan okra din pero wala pa oh. Ayun meron isa. Tapos yan kamatis, talong. Yan, tapos dito sili naman dito, kamatis. Ito corn to pero ewan ko lang. Ang asawa ko nagtanim dito. Yan, sana mag-anuhan. Yan, kasi ang weather ngayon dito mga kalaps, lamig init, kaya ang hirap pa magtanim. Pero ito may mga bulaklak no, sili ko. Yan, check naman natin dun sa ibaba. Yung aking ginawang garden last year namin. Tingnan ko kung ano na kamusta na yung mga seeds kung ano. Ampalaya, sitaw, at saka upo. Yan. Magtanim ako ng bulaklak dito. Awa ng Diyos yung iba pinagkakain ng ng deer. Yan. Gusto ko sana lagyan to ng fence mga kalaps, kaso naman sobrang laki pag nilagyan mo ng fence kasi sobrang mahal ng laki. Kasi yan lang sa fence na yan na gastos ko magkano na kulang 2,000 na paano pa kaya yung iba kung ipapabuo ko dito. Yan, tingnan natin yung aking mga ito to, sitaw to, sa wala pa ring tubo hanggang ngayon ang sitaw ko. Tas ito bitter melon, ito upo. Walang mga tubo. Ito yung tinanim yung yata to, pipino. Tas ito yung peas. Tas dito ko ilalagay yung yung kangkong na nasa itaas. Pechay naman dito ko itatanim. Ayan ang mga kalaps, wala pa rin tubo yung mga tanim ko. Mag-replant na naman ako. Tatanim uli ako mga kalaps. Tingnan natin kung tutubo na siya. Ang tagal ng tubo mo, kaya mabuti pa talaga pag late ka magtanim Okay, mamaya taniman ko ulit. Magbabad ko lang muna sa tubig yung upo tsaka yung ang palaya, sitaw. Okay mga kalaps, update ko na lang kayo uli sa aking mga tanim. Bye. Yan mga bulaklak. Sana huwag kainin ng mga dira. Ayun na mga kalaps, galing na ako dyan. So nagtanim uli ako ng upo, ampalaya, tsaka sitaw. Tapos nagtanim ako ng kalahating peche tsaka ng kalahating kangkong. Kasi nung sinilip ko, parang walang tumubo 1 week ko nang naitanim yun. Ngayon ang ganda ng araw. Yan, ang ganda ng araw. Nag-deliver ako tapos nagtanim uli ako. Sana after 1 week may tumubo na sa aking tinanim uli na sitaw tsaka upot ang palaya. Okay, pasok na ako yan, pumasok na ulit ako mga kalap kasi medyo mahangin-hangin na naman, pero maganda yung araw ngayon. Yan, mga 1 week uli ilalabas ko na to at itatanim ko na dun sa aking garden sa labas. Yan, update ko na lang uli kayo mga kalaps. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Yan, update na lang po kung anong mangyayari. Sana tumubo na yung mga tinanim kong nasa labas. Bye!